Welcome at congratulations po para sa inyo na nanonood ng video ito. Bakit? Dahil matutulungan kayo nito na ipasa ang inyong IELTS diagnostic test at eventually maipasa yung mismong IELTS test ninyo at pag nangyari yun, magkakaroon kayo ng mas magandang trabaho at mas magandang buhay para na rin sa mga pamilya ninyo. So ano po ba yung mangyayari sa IELTS diagnostic test ninyo? So okay, una po sa lahat magpapakilala muna ako. Ako po si Lee J. De Jesus. I'm the head teacher of World English. I started teaching in 2005. Naka-9 po ako sa IELTS. So maniwala kahit sa hindi. Kahit hindi po blonde ang buhok natin at kulay brown ng ating mata, kaya pa rin man-9 yan. And I'm also civil service eligible. So pasado ako ng civil service exam. So ano po ba yung mangyayari on the day of your diagnostic test? Unang-una sa lahat, dumating po kayo on time. Okay, meron pong maikling registration period dyan. Kukunin namin, ililista lang namin yung mga pangalan ninyo para may attendance po tayo. Pagkatapos nun, i-deposit po ninyo yung mga bag ninyo. Okay, dun po sa tagabantay natin. Ang tawag natin sa kanila ay invigilator. So, bawal po ang merong cellphone, yung merong notebook. Okay, so lahat po ng gamit ninyo, ilagay ninyo sa bag. Tapos kokolektahin namin. Ang matitira lang sa inyo yung mga gagamitin sa test tulad ng lapis, eraser o kaya sharpener. Ngayon, bago magsimula yung diagnostic test ninyo, magbanyo po muna kayo kasi hindi tayo nagpunta dyan, okay, para lang magbanyo. So gawin natin na makakabawas yan. Baka makabawas sa score ninyo. So iwasan po natin magbanyo during the test. Gawin na natin bago magsimula. Now, ang normal na IELTS test, 4 na components po yan. Merong listening, reading, writing, speaking. Good news number 1, wala kayong speaking. Yes. Okay, dahil yung iba sa atin, syempre, nahihiya, kaya hindi sanay na magsalita ng dire-diretso sa English. Medyo, syempre, pag di ka sanay, madjajay ka kahit magaling ka, kung wala kang practice, baka medyo mababa yung score. So, 3 components lang po siya, no? Number 1 po ay yung listening, pangalawa reading, at pangatlo yung writing. So, konting overview po sa bawat isa. Yung pong listening test ninyo, yung actual na makikinig kayo, 30 minutes lang yan. Okay? Pero sa dulo, bibigyan kayo ng extra 10 minutes para i-finalize yung mga sagot ninyo. Okay? At kung gusto nyo palitan, gusto nyo edit. Okay? So, meron 2 separate na papel. Una yung questionnaire, ano yung mga tanong, tapos yung answers ninyo ilalagay dun sa answer sheet. Ang i-check lang po yung answer sheet. Tips, okay? Siguraduhin nyo yung final answer nyo nasa answer sheet. Bakit? Kapag wala doon, pwede kayong masiro. Sayang naman yung effort ninyo. Okay? Yung pong listening test natin, 4 na sections. Pinakamadali yung section 1, halos ipamigay lang nila yung mga points dyan. Tapos habang tumatagal, lumihirap siya. So make sure na nagko-concentrate kayo. Pag nagsimula na yung test, tanggal na yung kung ano naman yung iniisip nyo. Tsaka na yan, di naman makakatulong yan. Okay, yung mga ano yung kakainin nyo sa lunch, ano yung naiwan sa bahay, huwag nyo munang isipin, focus muna sa kung ano yung nasa harap nyo. Kasi sayang yung section 1. Ang dali lang ng mga tanong dyan, baka hindi nyo makuha kasi distracted kayo. Now, ilan yung total number of items? 40 po. At bawat section, merong 10 items. Second good news, hindi nyo kailangan i-memorize yung mga sasabihin nila. Sa ibang mga listening test na nagawa nyo siguro, parang pinapag-memorize kayo, di ba? Ang maganda sa IELTS, pwede mo nang sagutan agad. Hindi mo kailangan mag-memorize. At yung mga sections na yan, walang kinalaman sa bawat isa. So, kahit makalimutan mo yung kanina, okay lang. Okay, at ano pa yung pinaka-good news dyan sa lahat? Sa actual na exam ninyo, okay, kailangan nyo band score 4, di ba? Ang translation nun, ang ibig sabihin nun, kailangan nyo nang makakuha ng 10 points out of 40. Mababa lang, di ba? I mean, 40 yan. Magkamali ka na ng 30, papasa ka pa rin. Pero, pagdating sa diagnostic, hindi nyo man kailangan ng 10 points. Bakit? Kasi hindi pa actual yan. Ang tinitingnan lang namin kung sino yung trainable. Okay? So, ilang points ang kailangan nyo? You only need to get 6 points out of 40. Okay na kayo sa amin. Kasi alam namin, kaya naman naming doblehin yung score nyo pag nag-review kayo. Good deal? I hope good po. Like na lang po kayo kung sa palagay nyo, okay yung narinig nyo. So ano yung mga challenges na pwede nyo maranasan yan? Laging sinasabi sa akin, sir, ang bilis ng test. Guys, syempre parang mabilis yan kasi hindi naman kayo sanay.
kahit naman ano na gawin mo for the first time, parang mabilis talaga. Okay, number 2, sir, ang hirap ng accent. Mahirap talaga yung accent kasi nga hindi naman to Philippine English test, no? It's an international test at ang original na may-ari ng IELTS po, syempre mga British. So expect mo na yung British accent. So anong pwede nyo gawin? Ang dami nyo naman pwedeng panoorin na video sa YouTube para malaman kung ano yung tunog ng British accent. Marami ring available na listening test online. So pwede nyo, subukan yung mga yan. In fact, ganito. Dun sa link sa baba, sa my comments, sa description, maglalagay ako ng mga materials na pwede nyo pagpraktisan bago dumating yung mismo diagnostic test. Para pagdating ng diagnostic, smooth sailing lang tayo. Para swabe lang yung experience natin. Para hindi kayo ma-stress. Pagdating naman po dun sa pangalawang test, reading yan. Dito pinakamaraming nahirapan kasi admittedly, karamihan sa atin, mahilig magbasa. Dahil sa panahon natin ngayon, puro internet, puro cellphone, diba? Kaya nakakalimutan na. So, challenging siya para sa karamihan. Bakit? Kasi medyo mahaba po yung babasahin na yan. Nasa screen ninyo. Third line, 8 to 12 pages. Pero ang ibibigay lang sa inyo, 1 oras, 60 minutes only. And be careful, wala po siyang extra time. Hindi katulad ng listening. Meron akong mga kilala na zero sa reading dahil akala nila meron silang 10 minuto para maglipat. Wala po, listening lang yun. Dito sa reading kailangan, pag alam mo na yung sagot o kaya gusto mo ng i-safety, lagay mo na agad dun sa answer sheet. Okay? So, makakabasa kayo ng 5 iba-ibang topics. Yung una, yung pinakamadali, yung topic number 5 sa dulo, yun yung pinakamahirap. Again, kamukha ng listening po, 40 items total. Hindi nyo kailangan ng perfect score. Okay, relax lang. In the actual test, ang passing niyan ay 15. You need 15 points to pass your actual test. Are we looking for that? Hindi po, dahil diagnostic test lang ang kukunin ninyo. Okay, kahit maka 9 points lang kayo, okay na po sa amin yun. 9 out of 40, ibig sabihin, kahit 31 points yung mali, tatanggapin namin kayo sa program kasi alam namin, kaya na namin kayong i-train para ma-achieve nyo yung hanggang 15 points sa actual. So, okay po ba yun? Okay? By the way, kung meron tanong, lagay nyo lang dun sa comments, sasagutin ko. Pero okay magtatanong ng leakage. Okay? Kasi mapapagalitan po tayo. Alright? So, tapos na yung listening, tapos na yung reading, at ang pangatlo at pinakahuling test po sa lahat ay writing. Kailan kayo huling nagsulat ng letter? Tagal na ba? Kailan kayo ulit nagsulat ng essay? Okay, baka di nyo na matandaan, malamang high school pa yan, diba? Okay? So, sa writing po, bibigyan kayo ng 60 minutes tapos dalawang ipapagawa. Task 1, task 2. Yung task 1, letter po, sulat. Dear Ate Charo, yung mga gano'n. Minimum 150 words. Suggested time 20 minutes. Yun naman task 2. So nila mas mahaba, minimum 250 words. Tapos po ang suggested time dyan ay 40 minutes. Pero ano to para lang malinaw. Sabay na ibibigay yung dalawa. They'll give them to you at the same time. Bahala kayo kung paano nyo manage yan. Pero bro, gusto nyo ng magandang score. Promise, huwag kayong lalampas ng 20 minutes at task 1 kasi mas maikli yan. Tapos sa final calculation kasi, ano lang yan parang ito lang yung task 1, ito yung task 2. Okay? 33% lang ang task 1 sa score, yung task 2 po, 67%. So, doble yung bigat niya. So, pag masyado kayo nagbabad sa task 1, hindi maganda yung paggamit ng oras niya. Okay? Task 1, madali lang yan. Okay? Kumpara sa task 2. So, please, huwag masyado magbabad. Meron po ba maximum? Wala naman. Yung 150 tsaka 250, minimum po yan. Walang maximum. Pero, huwag niyang pakahaba, no? Okay na yung 155, 160 sa task 1. Sa task 2 naman, 255, 260. Sir, paano pag di po namin nabot yung minimum? Di may deduction siya. Okay, mas maraming kulang. Mas malaki yung deduction, pero sa totoo lang. Okay, dahil diagnostic test lang to. Kaya hindi kami naghahanap ng maganda. Okay, actually, kahit medyo pangit nga, kung naipakita mo naman na na naintindihan mo yung yung sinabi ng task, kahit pangit ang sulat mo, kahit pangit ang grammar mo, kahit na dami kang wrong spelling, papasa ka pa rin. Basta naipakita mo lang na naintindihan mo yung tinatanong. That's it. Okay? So I'm gonna give you a few more tips. Okay, sample ng task 1.
Uh, Writing task 1, you should spend about 20 minutes on this task. You heard about plans to build new apartments in a public park near your home. Okay, so may tatayong bagong apartment sa parke, malapit sa bahay mo. So you want to give your opinion about this, write a letter to the editor of your newspaper. So, yung dyaryo po yung susulatan niyo. So, anong kailangan mong gawin sa letter mo? Explain how you learned about these plans. Paano mo nalaman? So, nakita. Facebook, nabasa mo sa dyaryo, may nagsabi sa'yo, naikwento, nadaanan mo. Okay? Sabihin mo lang, in English, no? Say what you think about the park. Okay, ano ba yung pakiramdam mo, palagay mo, damdamin mo tungkol dun sa parke. And then, give your opinion about the plan. So, payag ka ba o hindi? Okay? Write at least 150 words. Tapos, tignan niyo po ito. Begin your letter as follows. Dear blank. Anong ilalagay sa blank? Gamitin niyo yung common sense niyo. Sino bang sinusulatan natin? Okay? Kung sinusulatan mo yung nanay mo, ano bang ilalagay mo dyan? Kung sinusulatan mo yung foreman mo, kaya supervisor mo, anong ilalagay mo dyan? Huwag niyo kasing isipin na test lang yan. Ang isipin niyo talagang meron kayong totoong taong sinusulatan, because if you do it that way, mas magiging natural yung yung labas ng letter, mas maganda rin yung impression ng examiner sa inyo. Okay? At tandaan nyo, tips para sa writing task 1. Kailangan mo kong letter. Huwag huwag mo kang bullet points. Yung iba, nagsusulat sila parang listahan ng bibilin sa palengke. Huwag po. Ano ba yung itsura ng letter? Di ba? Ang letter, merong dear. Oh. Tapos, dun sa pinakadulo, merong closing yan. Minsan, ano yung ginagamit? Yours sincerely. Okay? Kaya, warm regards. Okay? Kung ano man yung appropriate na ilagay. Ano pa yung tip? Huwag niyo masyadong papahirapan yung examiner. Okay lang, hindi kailangan maganda yung sulat nyo, pero kailangan naman po readable. Ano bang itsura ng sulat? Alalahanin ninyo. Okay, here's another one. You're applying for a job, you need a letter of reference from someone who knew you when you were at school. So, nag-apply ka ng trabaho. Kailangan mo ng reference letter, character reference. Write a letter to one of your old teachers asking for a reference. So, anong gagawin mo sa sulat mo? Say what job you applied for. Tapos, explain mo why you want this job. Ay, baka malapit sa bahay, magandang sweldo, o kaya swak sa pinag-aralan mo, marami kang kilala, o kaya maganda yung reputasyon. Bahala na kayo doon kung anong ilalagay nyo kasi it's your decision what to put in the letter. Ang gagawin lang na ngayon, sasabihin yung general na requirements, but the details will be up to you. And suggest what information the teacher should include. Again, sabi niya sa baba, tingnan nyo, begin your letter as follows. Dear blank. Ano bang tawag niyo dun sa dati niyong teacher? Sasabihin niyo ba, dear sir or madam? Ay, hindi mo man alam kung lalaki o babae. So, isipin niyo yung paborito niyong teacher nung high school. Anong tawag niyo sa kanya? Yun ang ilagay niyo dyan. Ang task 2. You should spend about 40 minutes on this task. Nowadays, families spend little time doing things together. What are the reasons parents spend less time with their children? Explain the positive and negative effects of this development. Bakit daw yung mga magulang hindi na masyadong nakapiling yung mga anak nila? Tapos ano yung maganda, ano yung pangit tungkol dyan? Yun lang. Write it in an essay form. Guys, essay hindi letter. Ang essay walang dear. Okay? Bakit ang essay kasi? Para siyang yung editorial sa dyaryo. Nag-explain ka ng mga opinion. Binibigay mo yung kaalaman mo. Here's another example. Nakatakip yata. Yan. Nowadays, amounts of rubbish, basura, are increasing in many countries. So, anong kailangan nyong gawin? Kailangan nyong lang sabihin, bakit ito nangyayari? At paano ito makokontrol? O kaya mababawasan? That's it. Advice lang para sa writing task 2, kung ano lang yung hiningi, yun lang ibibigay. Pag hindi hinihingi, huwag mo bibigay. Focus on the topic. Kasi yung iba sa atin, kung ano lang maisip, nilalagay. Pwede ka naman magplano bago ka magsulat, di ba? So, ang pinakamalalang pwede niyong gawin, yung off-topic. No? Okay lang yung pangit yung grammar. Okay lang yung hindi masyadong maganda yung spelling. Pero, make sure din i-discuss nyo kung ano yung gustong ipa-discuss. Yan lang gawin nyo, sigurado, sure ball na kayo dyan. Sample po ng mga susulatan ninyo sa writing. Now, ito po yung writing task 1. Make sure alam nyo yung kulay pula. Tsaka nakasulat sa task, writing task 1. So, hindi po tayo pwede magkamali, no? Pag napagbaliktad nyo yan, sayang yung biyahe ninyo.
Kung mapapansin niyo, dalawang page yan. Isang pirasong papel lang yan, pero front and back. Ngayon, kung malaki yung sulat mo, hindi kasya dyan, taas nyo lang kamay nyo, pwede kayong humingi ng extra dun sa invigilator, dun sa nagbabantay. Or ano pang ibang tawag sa kanila, proctor. Ito naman po ang itsura ng writing task 2. So sheet again, isang pirasong papel, front and back. Kung hindi kasya, pwede nyo itaas yung kamay nyo, hingi kayo ng extra, right? Now, here are my best tips for you guys. Okay? Unang-una, don't rely on luck. Huwag tayong magbase sa swerte lang. Bakit? Pwede mo naman paghandaan yan. Remember, ang sagot sa lahat ng gagawin mo sa buhay, okay, kahit test man yan, o kaya liga, o kaya job interview, preparation is the key. Yes, magandang magdasal kung sa simbahan, pero mas maganda po siguro kung maganda at saka mag-aral. Di ba? God helps those who help themselves. Tinutulungan ng Diyos ang tumutulong sa kanilang sarili. Success is 1% inspiration and 99% perspiration. Yung inspiration is 1% lang, pero yung gawa, 99% po yan. Para tulungan kayo dito na wag lang mag-rely sa swerte, dun po sa mga links sa baba, okay, dun sa comments, sa descriptions, maglalagay po ako ng sample practice materials na pwede nyo gamitin. Listening, reading, tsaka writing. In fact, kung titignan nyo yung mga ibang videos ko dito sa channel na to, meron ako mga lessons sa writing 1 tsaka writing 2. Kung papanoorin nyo lang, lampas-lampas na yung kailangan nyo. Oh, by the way, pag nakakuha kayo ng napakatataas na score sa diagnostic, hindi nyo na kailangang mag-review. Pwede na namin kayong idiretso sa test, okay? Unless gusto nyo talagang mag-review, magpatulong. Para sa akin, kahit mataas score ko, magre-review pa rin ako para sure ball, di ba? Maganda na yung sigurado kaysa sa umasa sa swerte. Please get enough sleep. Mahirap po makakuha ng magandang test kung puyat ka. So, please. Okay? Habang nasa bus kayo, matulog kayo siguro, pero mas maganda, huwag kayong pupuyat. Okay? Ano pa, during the exam na po, huwag kayong magmamadali, lalo na po sa writing tsaka sa reading. Sa reading po, tignan nyo muna yung mga questions. Bago nyo tignan yung text na mahaba, tignan nyo muna kung ano yung mga tanong para alam nyo kung ano yung hinahanap nyo. Tandaan nyo to lahat ng sagot sa reading, nandun sa ibibigay na reading text. Hindi nyo kailangang humugot sa ibang lugar. Yung sagot, nandun lang mababasa ninyo. So, hindi nyo kailangan manghula. Lahat nandun sa test paper. Sa writing naman po, wag agad magsulat. Imagine mo muna yung sitwasyon. Pwede ka na plano, pwede ka mag-outline sa scratch paper, di ba? Pero, yung mismong output nyo, yung mismong letter, tsaka yung mismong essay, kailangan diretso sa answer sheet. Yung ginagawa ng iba, gagawa muna ng scratch. Para daw maganda yung ilalagay nila sa answer sheet, ano mangyari? Maubusan sila ng oras, ang score nila 0. Bakit? Kasi walang nalagay sa answer sheet na ubusan ng oras. Guys, lapis ang pinapagamit sa test. So, pwede nyo namang burahin. Idiretso nyo na. Kung gusto nyo palitan, burahin nyo na lang. Kasi ayaw ng IELTS yung sobrang ikli. Hindi nyo naman kailangan talaga maka 150, 250 kasi diagnostic lang yan. Pero syempre, mas malapit doon, mas maganda. Pag ang sinulat mo lang, 10 words, 20 words, bagsak ka na sigurado, sayang effort. Hindi naman kailangang sulat kayo ng masterpiece. Basta yung mga susulat nyo lang relevant. Anong ibig sabihin ng relevant? Konektado doon sa tanong. Huwag lang tayong lalayo ng gusto. Kahit kulang-kulang yung punctuation mark mo, kaya mali-mali, papasa ka pa rin. Diagnostic lang to. Tuturo naman namin sa inyo dun sa actual kung ano yung dapat gawin, pampatas ng score. And last but not the least po, pinaka-importante sa lahat, gusto nyong pumasa sa diagnostic, gusto nyong pumasa sa mismong IELTS test ninyo. Gusto nyong kumita ng 150,000, 200,000 naman, kapag-aral abroad yung mga anak ninyo, bagong bahay, bagong kotse. Guys, the first thing that you need to do is show up. Magpakita ka. Hindi ka magiging successful kung di ka naman nagpapakita. Right? So, kung meron po kayong tanong, lagay nyo lang sa comments. Sasagutin ko. Huwag po kayong mahiya. Ito po yung trabaho ko. See you in the diagnostic test. Kaya. Listen, ang awiting to ay kwento ng minsan ako'y nangarap na sumikat sa larangan at kung saan aking nahanap ang saya at kagalakan. Sa bawat sandali akala ko ay madali, ako pala'y nagkamali. Nagsimula ako 2001, ang taon kung kailan unang nasulat ang liriko.